Hello mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko sa bagong labas sa budget smartphone or entry-level smartphone ni Tecno, ang Tecno Pova Neo 3. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, gumawa ulit ako ng first impression sa bagong labas sa smartphone. And quick reminder lang, bago natin ito simulan, hindi po ito full review. Nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphones, yung kanilang price specs, and yung kanilang availability. And I hope, and kahit na wala sa atin yung smartphone today, kaya ko naman makapagbigay ng opinion dito sa smartphone na to based of course sa kanyang specifications. Pero huwag kayong mag-alala po mga ka-J-Vlog, dahil nakapag-order na tayo ng Tecno Pova Neo 3 sa Shopee, parating na yan. So, stay tuned lang sa ating unboxing, review, and game test ang smartphone na yan. Pero super excited ako. Gusto ko na magbigay agad ng first impression sa ating mga viewers. So, yun. Nabili ko rin yung Tecno Pova Neo 3 sa Shopee. Pero tumingin na rin ako niya nung first week ng September sa SM. Sad to say, wala po pa or hindi pa available yan sa Cyberzone ng SM mga J-Vlog. Hindi ko alam ngayon kung available. Kasi itong Tecno Pova Neo 3, nakita ko lang to na available sa Shopee, sa official store ni Tecno. So, official store ni Tecno sa Lazada, hindi pa po to available. So, I think Shopee exclusive lang yung Tecno Pova Neo 3. And yun, swerte na nakakuha tayo ng 99 as a very murang halaga lang. Pero ang tanong, magkano nga muna ba ang SRP ng Tecno Pova Neo 3 na mating na ito rin na makikita natin karamihan sa mga malls. So medyo magulo talaga yung presyo nito mga ka-J-Vlog. Hindi ko rin alam kung ano pa talaga yung legit na presyo nito. Kasi tinignan ko to sa official store ni Shopee, ng Tecno sa Shopee at sa ibang online shop. 6,799 ang presyo niya, 6,800. Pero tinignan ko to sa internet. Ang presyo ng mga iba is 7,999 pesos. So siguro nag-range dyan. Depende kung saan nyo bibilin. Ewan ko. Pero I think ang SRP niyan is yun. 7,999 pesos. So yun, nag-range siya sa 6,500 to 7. So nag-range siya sa ganong presyo na lang. Para mas madali. Pero siyang 8GB RAM and 128GB ang internal storage. And kung interesado kayo sa Tecno Pova Neo 3, huwag kayo mag-alala. Ilalagay ko po yung link niyan sa description. So next, dito tayo sa specs ng Tecno Pova Neo 3 number 1 of dito tayo sa specs ng Tecno Pova Neo 3 sa camera. So meron siyang dual rear camera, same ng Tecno Pova 5, pero dito sa Tecno Pova Neo 3 meron lang tong 16 megapixels at a VGA depth sensor. Pagdating sa front camera, meron siyang 8 megapixels. Both front and rear ay capable naman ng Full HD 1080p video recording. So, let's face it, when it comes sa camera talaga, hindi nagfo-focus dyan ng Pova series ni Tecno. When it focus talaga nila, gaming talaga eh. Unlike that Common series, maganda na nga camera, maganda pa ang gaming performance. Saan pa kayo, diba? So, sa Pova, ito focus eh, gaming talaga. Sa screen naman, meron siyang 6.82 inches IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 1640 pixels na support ang 90Hz screen refresh rate. So, OS naman out of the box, naka Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85, meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU, meron siya Mali G52. Dalawang kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. At pagdating sa battery, meron siyang 7,000 mAh non-removable battery na support ang 18-watt fast charging. So ngayon mga J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, specs, and yung availability ni Tecno Pova Neo 3. Next naman, gusto ko i-share yung first impressions ko dito sa bagong labas na Tecno Pova Neo 3 based of course sa kanyang specifications. Number 1, sa kanyang display. So for me, okay naman yung display niya. Malaki, 6.82. So almost 7 inches. For me, pag gumagamit ako talaga ng smartphone, mahilig ako sa malalaki yung screen size kasi mas umuokay sa akin yung viewing experience. Lalo na pag nag-games or naglalaro, mas sa akin yun eh, mas pabor kumbaga. Pero when it comes sa resolution, 50-50 ako kasi karamihan na rin sa ganitong price Full HD 1080p nang nilalagay. Pero dito sa Tecno Pova Neo 3 HD Plus 720p. Okay rin naman yan sa akin. Hindi ako magreklamo dyan kasi pag naka HD Plus 720p ka, mas tipid siya sa battery. So okay na okay yan pag magi-games kayo.
Okay rin, na-support niya ang 90Hz screen refresh rate kasi karamihan din sa ganitong presyo, support ang 90Hz. Parang minimum na is 90Hz na. So, display, all goods naman sa Tecno Pova Neo 3. Wala tayong marereklamo dyan. Number 2 sa chipset. Sa chipset, okay din naman for me dahil Helio G85, hindi mga basurang Helio na mabababa tulad na lang ng P35, mga ganyan, Snapdragon 400 series, na 4G ha. So, okay naman na G85. Pwede na rin pang gaming dahil na-game test ko na ng ilang beses ang G85. Kaya pa rin mag-handle yan ng mga games, ng mga modern games today sa high settings. Kasi parang kasi ito yan yung Pova Neo 3, ito po yung mas affordable side ng Pova 5. Pero kasi, konti na lang dadagdag nyo From Neo 3 to Pova 5, I think nasa 1 to 2,000 pesos. May Pova 5 ka na. So, okay na yung Pova 5. Pero syempre, yung mga ibang kasing consumers talagang tight budget, gusto lang nagkaroon ng isang malupit na smartphone for gaming, okay rin i-consider ang Tecno Pova Neo 3. Parang budget side nga siya ng Pova series. Sa camera, so dito nga ako nalulungkot talaga when it comes sa mga Pova smartphones. Pova Neo 3, hindi ko pa naman yan nag-game na camera test. Pero syempre, malay nyo, mag-iba yung opinion ko sa review. Specs-wise, nakakalungkot. Dahil second lens niya is a depth sensor. Okay na sa akin yung 16 megapixel na main camera. Pero, sana naman, di ba? Ultra-wide or macro lens na lang ginawa nila second camera. Depth sensor, sobrang useless talaga niyan. Nagiging real talk lang tayo dito. Sana ginawa na lang nila tong ultra-wide or macro para naman magamit talaga ng consumers yung dual, yung pagka-dual camera ng smartphone, di ba? At ang pinakala sa battery. So, dito bumawi ng malupit si Tecno Pova Neo 3 dahil 7,000 mAh po ang battery capacity na itong smartphone na to. So, ayan, makakapaglaro kayo ng matagalan dito sa smartphone na to. Biruin yung massive battery. Iilan lang po ang mga smartphone brands ang naglalagay ng 6,000 to 7,000 mAh battery capacity sa kanilang mga smartphones. So, a huge advantage of course ng Tecno Pova Neo 3 yan sa mga ibang kalaban niya na smartphone brands. Nakakalungkot ang charging rate dahil 18 watts. So yes, 18 watt is a fast charging rate, pero pag ang battery niya is 7,000 or 6,000, matagal po yan mafu-full charge. So sana ginawa na nilang 33 watts or 44 watts, 45 watt fast charging. So yon, okay naman yung battery, pero fast charging, medyo sana in-improve nila ng konti. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions natin dito sa bagong labas sa Tecno Pova Neo 3. Napakalupit din ito na smartphone mula sa Tecno. All goods. When it comes sa all goods naman ang kanyang specs sa kanyang presyo. And yun, abangan nyo lang po yung full review game test. And of course, yung unboxing ko dyan dahil parating na yung ating review unit. At kung interesado kayo sa Tecno Pova Neo 3, huwag kayong mag-alala mga ka-J-Vlog. Ilalagay ko po yung link nyan sa description.